pa rin nila sinasagot. Kumbaga, huling-huli na sila, hanggang ngayon, hindi pa rin nila ina-acknowledge sa mga taong nagtatanong, ano ba talaga ang ginawa ninyo? Bukod pa dyan, hindi nalingid sa kaalaman ng mga mamamayan na parang prosecutor ang Philippine government dito sa kaso sa ICC. At masyadong malalim yung sugat ng sinasabi ng mga tao ng pagka-traidor. Yung pagtatalikod niya, yung pagpapadala kay PRD sa Hague, yung impeachment ni Vice President Inday Sara, yung attacks against press freedom and free speech, lahat ng mga ito ay hindi niya makukure with a podcast. Hindi niya makukure ito with pretty words. Kahit sabihin pa natin, maganda sana yung approach niya, the devil is in the details. Hindi pa rin niya maisa-substitute ang isang podcast for any meaningful achievements. And as a matter of fact, parang ni-reverse na nga niya yung mga gains natin sa ating mga karapatan katulad ng free speech. Na i-reverse niya yung mga gains ng ekonomiya natin, na-reverse niya yung gains natin sa infrastruktura at na-delay niya ang lahat. So no amount of podcasting is going to change the lack of achievements. Sana nag-ribbon cutting siya. Kung meron siya, sana ma-unveil na malaking proyekto. Ayan, matatabla talaga lahat ng mga masasamang nasasabi tungkol sa administrasyon nito. Attorney, nakikita niyo po bang sincero ang sinasabi po ng Pangulo this time na gusto niyo makipagbati? Ang tingin ko dyan, regardless kung sincere siya o hindi. The fact is, it's bad timing. At saka halata na this is born out of desperation. So, posibleng sincere. Gusto niyang makipagbati because it's a matter of political survival for him. So, may reason. Hindi siya whether sincere siya o hindi. I think sincerely gusto niya talaga makipagbati to take the heat off him. Pero it's a case of too little and too late. Opo, and 3 taon na ang nakalipas at alam naman natin na magkasundo po yung Marcos and Duterte, kaya nga pumayag ang pangalawang Pangulo. Pero parang ang lumalabas po, kung pagbabasahin yung interview sa kanya, yung mga Duterte may kasalanan kung bakit nagkaroon sila ng problema, attorney. Parang nakikita ko doon sa interview, meron silang gustong ibintang sa dating administrasyon, nag-hold back lang siya kasi exactly the reason kung bakit nasa position siyang ganyan ngayon, na very defensive sila, na ang sama ng showing during the last elections, dahil sa walang humpay na pagbabakbak sa dating administrasyon at sa harapan ng kanyang pangako ng continuity. So, pero ang tingin ko, nasanay sila na yun yung mode nila, bakbak ng bakbak, na nakita mo during the interview nag-hold back pa siya. Tapos ang dami pang mga factual errors. So, na ito hindi masamang idea ito. Hindi ko alam bakit sila gumawa ng ganito. At kung matatandaan natin, nabanggit din ni Vice President Sara Duterte, hindi mga Duterte ang may problema at ang problema ng Pilipinas. At ang last interview din niya, ang sinabi niya, ang problema, bakit natalo nga itong alyansa or hindi marami nakapasok sa kanilang slate, ay dahil nga sa mismong kagagawan ng Pangulo. Yung mga naging pangako na napako na hindi itinuloy, kung pagbabasehan natin yung kanilang usapan noong panahon na bago pa ang kampanya at bago pa ang 2022 elections. Correct. Ang pinakamadali na paraan para mangampanya ay pangalandakan ang inyong accomplishments. Ang problema sa magtatatlong taon na nakaupo sa pwesto ang ating Pangulo at ang kanyang mga kalyado, ang pinaka-accomplishment nila ay yung pagbabakbak sa mga Duterte. Again, not a good look. Yun na nga yung reason kung bakit bagsak sila. Yun pa rin yata ang kumbaga naging habit. They're still not breaking out of it. Opo, dito naman sa issue ng impeachment, nakikita nyo po ba na parang same ang messaging nitong si Marcos Jr. o parang naiba na? Kasi kung matatandaan natin, una niya niyang sinabi na hindi niya suportado itong impeachment. Pero doon sa tanong sa kanya,
dito nga sa podcast na ito, ang sinabi lang niya na hinahayaan na niya yung Senado dito sa proseso po ng impeachment. Magkatugba ba sa tingin ninyo yung kanyang unang naging pahayag dito sa panibago niyang pahayag po, Attorney? Oo, malaking pagkakaiba. Kasi very adamant siya. Ilang beses na kanyang sinabi yan. Even before sinasabi niya, hindi siya palo sa impeachment. Para sa kanya, aksaya yan sa oras. Ang dami daw pwedeng gawin pang hindi dapat pinagtutukunan ng pansin yan. Ngayon, ang sinasabi niya, yung parang moral equivalent na, andyan na yan hayaan na lang natin yan. So, na-underscore yung weakness ng position niya. Mukhang napagsabihan siya o sinisingil siya ng kanyang mga kaalyado na kaming nandito, so dito sa nakalipas na resulta ng nakalipas na halalan kung bakit hindi pinili yung karamihan sa mga pambato ng administrasyon ay una, dahil sawa na raw ang mga tao sa politika, at pangalawa, disappointed ang tao sa serbisyo ng gobyerno, hindi nila nararamdaman at masyadong mabagal ang galaw ng pagbuo ng mga proyekto na hindi pa nila nararamdaman. Sabi niya, palagay niya, dahil noong bagong upo, na dalawang dahilan kung bakit nga po dito sa nakalipas na resulta ng nakalipas na halalan kung bakit hindi pinili yung karamihan sa mga pambato ng administrasyon ay una, dahil sawa na raw ang mga tao sa politika, at pangalawa, disappointed ang tao sa serbisyo ng gobyerno, hindi nila nararamdaman at masyadong mabagal ang galaw ng pagbuo ng mga proyekto na hindi pa nila nararamdaman. Sabi niya, palagay niya, dahil noong bagong upo, yun nga, kumbaga parang aminado siya na nagkaroon ng kakulangan ng gobyerno dito po sa kanyang naging resulta, na nakaapekto sa naging resulta ng 2025 elections. Parang hindi yata tugma doon sa pinagmamalaki ni Undersecretary Claire Castro. bukod pa dyan, hindi rin consistent. Si Presidente nagbigay ng dalawa, no? Sinasabi niya, na-disappoint nga yung mga tao. Pero at the same time, sinasabi niya, hindi alam ng mga tao yung mga ginagawa na nila. Napansin mo yung part na yan, sabi niya, ang kinalulungkot ko, hindi to alam ng mga tao. Pinag-uusapan niya yung mga benepisyo daw na pinalawak sa PhilHealth na hindi naman nararamdaman ng taong bayan. Bukod pa doon, ang sinasabi niya is, kasi dun sa mga proyekto na infrastruktura, sabi niya, matagal kasi talaga yun Hindi daw muna mararamdaman yan. So inuna daw nila ang mga long-term projects kaya hindi daw po nararamdaman ng mga tao. So madaling sabi, sa umpisa, ina-acknowledge na naku, ganyan nga talaga itong mga syempre, mapabibigtangan mo ba yung mga tao, ganun talaga yung nararamdaman nila. But at the same time, naghuhugas kamay siya. Ang sinasabi niya, hindi, yung mga proyekto namin, hindi talaga mararamdaman kasi ito yung mga long-term, wala tayong magagawa dyan. Siguro ngayon, pagtuunan natin ng pansin, yung mararamdaman naman ng taong bayan. Parang nagkakalukuhan tayo. Bukod pa doon, meron siyang sinasabi na hindi daw nararamdaman ng mga tao yung mga ginagawa na nila. Partikular na dito sa pagpapalawak ng mga pribilehyo daw o benepisyo doon sa PhilHealth. Again, I'd like to point out na walang mga detalye itong mga ito. Kumbaga, motherhood statement, sweeping lang lahat, walang detalye. Tapos parang lumalabas, sayang pala ang pasweldo doon sa kanyang mga communications people kasi hindi nila alam itong mga ito, hindi nalaman ng mga tao na long-term at malalaking proyektong infrastruktura ang ginagawa daw ng gobyerno pero hindi ito nalalaman ng mga tao. Opo. So again, this was intended to be a hand-washing thing. Opo, Attorney, kung ipaghahambing natin yung sitwasyon ng Duterte administration during that time, napaka-critical, lalo na ng mainstream media sa pagpuna sa nakalipas na administrasyon. Kumbaga, kung ganito yung magiging sistema nila o naging sistema, bihira lang talaga na maiparating sa pamamagitan ng mainstream media yung mga accomplishment ng Pangulo. Pero kakaibang naging resulta. Though maraming paninira sa dating administrasyon, kaysa yung sa war on drugs, mga human rights violation umano,
Pero yung pangako ng dating Pangulo, like kagaya sa peace and order, ramdam ng taong bayan. Yung pangako ng dating Pangulo na build, na alam naman natin hanggang ngayon, ongoing pa yung iba na construction kahit hindi pa tapos, kahit na inauguration kaliwat kanan, ramdam ng taong bayan. Pero siya, itong kasalukuyang administrasyon, hindi naman naging critical ang mainstream media sa kanya. Nandun yung lahat ng mga resources niya para maipahayag yung messaging po nila. And at the same time, nangako pa siya ng build better more. Pero hanggang ngayon, parang ang kanyang ipinagmamalaki ay yung subway na inumpisahan pa. Walang naidagdag. Wala yung build, nasaan yung better, nasaan pa yung more, Attorney Trixie. Umpisahan natin dito sa krimen, kasi mayroon siyang excuse. Ang sabi ay, ang pinuntirya daw ng kanyang administration ay malalaking sindikato. Kaya daw po, yung mga nahuhuli, ang lalaking amounts daw. Kaya ngayon naman daw, pagtutuunan nila ng pansin yung mga maliliit kasi umaangal nga naman daw yung mga tao dahil sila daw ay nakakaramdam ng mga epekto nitong mga I assume, smaller drug dealers. Kasi yun ang sinabi niya, ang pinupuntirya daw yung malalaki. Tignan ninyo, tumilade yung mga nahuhuli nila. Kung ang problema kay Presidente, pag binaklas natin yun, tapos magtanong tayo, Sir, ano na nangyari yung isa yung sinasabi ninyong pinakamalaking drug bust? Mayroon na bang nangyari dun sa kaso ngayon o nag-disappear yung mga akusado? So, hindi siya mag-stand. Kumbaga, this does not stand the test of scrutiny. Bukod pa dun, yung impression ng mga tao na dinodoktor o hindi precise yung pagpresenta ng mga crime statistics sa atin kasi iba yung nararamdaman ng ordinaryong mamamayan, hindi pa rin niya na-address. Ang sinasabi niya, oo nga, naintindihan namin, nararamdaman niyo yan. Pero inuna namin muna yung malalaki. Sa totoo lang, kung inuna nila yung mga malalaking sindikato, mararamdaman yan dito sa baba. Baga, wala. Handwashing ulit. Tsaka ano ba to? Parang gaslighting. Parang sinasabi nila na, o sige, hindi nyo lang nararamdaman, pero inasikaso namin itong mga malalaking sindikato. Ano yung isang tinatanong nyo, yung isa pang example nyo? Yung sa build po, dahil kanyang ipinagmamalaking tinututukan is yung subway. Tapos nabanggit niya na hindi na maramdaman yung mga big ticket projects niya, which is kaiba dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kahit na ongoing pa, hanggang ngayon nga, ongoing pa yung iba dyan, pero satisfied yung taong bayan kasi may nakikita silang may nasimulan. Ganito nangyari sa Duterte administration, ang tawag natin, hit the ground running. So umpisa pa lang pagkaupo ng presidente, ano yung nagtawag ng mga mayor, pinalinis yung mga kalye, clean up yung mga yung mga naramdaman mo na kagad kahit mismo dun sa mga sasakay ka lang ng taxi. Pag sinabi nyo, Manong, magkano po kung hanggang ganito? Sasabihan ka ng driver, Ma'am, beto po tayo, presidente na si Digong. Naramdaman natin yun. Tapos dito sa Build Better More, parang sakay nga lang. Pero yun naman talaga, all we had to do was ituloy niya yung mga proyekto ng dating administrasyon. At ngayon, binabanggit na niya yan. Pero ano yung unang nangyari? Disyembre 2022, tumigil yung PNR. Kung baka nakakalimutan kasi ng marami, na napaandar ng Duterte administration ang PNR. Hindi lang po sa Bicol, ngunit napa-extend yung towards Laguna, umabot na ng hanggang Los Baños. At ang mura po, 23 pesos lang po, hindi ako magkakamali, either from Calamba o Los Baños hanggang Tutuban Station. So ang laking ginhawa para sa ordinaryong mga manggagawa na nakatira sa Laguna at nagtatrabaho dito sa Metro Manila. 23 pesos, bali 46 pesos back and forth ka na from Laguna. Pero noong December, pinatigil po ang PNR ang buong linya papuntang Laguna kasi daw gagawin ang North Rail. Ang problema, nung panahon ni Duterte, meron na pong plano ang PNR kung paano matutuloy yung pag-construct ng North Rail nang hindi masyadong naaantala ang PNR. Inabandona nila yan. So katulad ng sinasabi ko, yung mga sinasabi ng presidente will not stand the test of scrutiny. Pag inisa-isa natin yung mga sinasabi niya, magkakaproblema talaga siya. O pag-usapan natin ang subway, may time na pinatigil ang subway. Ang excuse, may problema daw sa right of way.
Pero ngayon, hindi nila sinasabi na nagkaroon ng problema. Sinasabi lang nila, tinutuloy natin yung mga big ticket projects. And in fact, a few weeks ago, nung pinag-uusapan ng presidente ang tungkol sa subway, akala mo kanila yung proyekto. Para sa atin, okay lang yon. Kasi ang dating Pangulong Duterte naman, hindi siya yung type na mag-i-insist na kanya yon. Ang importante para sa taong bayan ito. Ngunit hindi nila ma-explain kung bakit ang tagal na tumigil tapos ngayon sinasabi nila na nag-umpisa na uli. So, yung Mindanao Rail, pinatigil din po yon. Ang sabi ni-renegotiate yung kontrata. Pero hanggang ngayon wala din tayong balita at wala din sinabi ang presidente dun sa kanyang podcast. So, ulitin natin, gaslighting ito. Kasi pag itinignan natin at inisa-isa natin yung mga proyekto, mahihirapan silang i-explain yung mga delays. Ay ma'am, good evening. Sa MJ po ito. Ma'am, sinabi po ni DILG Chief ngayong araw na yung 2025 midterm elections, nagpapakita raw na ang mga Pilipino ay pumipili po sa good governance. Taliwas po ito sa binanggit ng Pangulo sa kanyang podcast, yung mga pag-amin niya. Dapat po ba magkaroon sila ng group chat, ma'am, para isahan lang yung mga mensahe? Uy, grabe kayo. Pero hindi. Tama yan. Actually, may pulisiya si PBBM. Umpisa pa lang, right after inauguration, in-announce niya ito sa gabinete. Alam ko kasi ako yung press secretary at the time. Ang isa lang talaga ang policy niya pagdating dito sa sa communications group. Ang sinasabi niya is the government must speak with one voice. So, obviously, parang baka nabasura na po yung polisiya na yan kasi parang hindi ata nag-uusap ang PCO at ang ating Pangulo. So, yung sinasabi ni Presidente, yung mga pag-amin niya na ganyan, to be fair, maganda sana na approach yan. Humble, hindi niya inaaway ang mga tao, hindi niya masyadong sinasalungat yung sinasabi ng mga mamamayan. At yung hatol dito sa last elections, inaamin niya na hindi ganon kaganda ang showing ng administrasyon dito sa 2025 elections. Samantalang ang mga tao naman niya, nagpipilit pa rin, nandun pa rin sila sa larangan na kailangan i-assert nila na panalo sila. Kailangan gaslighting pa rin ang polisiya nila. Again, not a good look. Hindi na nga sila united, hindi pa maganda yung sinasabi ng kanilang mga tao. Ma'am, yung issue kay FPRD, relate ang pamilyang Pilipino dahil parang lolo mo yon, dinakip, dinala sa abroad at doon nililitis, no? Kaya marami ang nag-comment. Ang ipinuputok ng butsi ng ating mga kababayan ngayon is ito ngang paghingi ng, kumbaga yung openness ng Pangulong Marcos Jr. na makipagbati sa mga Duterte. Some are saying na ito po ay damage control dahil nga matindi ang backlash sa Visayas at Mindanao sa nagdaang eleksyon. Anong tingin mo dito, Prof? Ma'am, dito po sa usapin ng pagpapaabot ng mensahe sa taong bayan. Hindi lang Visayas at Mindanao. Traditionally, mahina si Vice President Inday Sara sa NCR. Pero maganda ang showing dito sa NCR. So, kumbaga, it's worse than they think. So, yes, of course, ganyan ang yun yung problema, hindi nila ina-address eh. Ano na nga ang sinasabi ng presidente, parang andyan na yan, but I think he was talking about the impeachment. Hindi man lang niya binanggit yung pinakamalaking hinanaing ng ordinaryong mamayan, yung mga supporters ng mga Duterte, na sinasabi ng isang survey is about 40%. Hindi man lang niya in-acknowledge yung pakiramdam natin tungkol dun sa nangyari kay Duterte. At hanggang ngayon, kahit may mga resulta na mga provisional na resulta ang Senate investigation o yung Senate inquiry dun sa sa committee ni Senadora Amy Marcos, hindi pa rin nila sinasagot. Kumbaga, kuling-kuli na sila. Hanggang ngayon, hindi pa rin nila ina-acknowledge sa mga taong nagtatanong, ano ba talaga ang ginawa ninyo? Bukod pa dyan, hindi nalingid sa kaalaman ng mga mamamayan na parang prosecutor ang Philippine government dito sa kaso sa ICC. Pwedeng sabihin ng presidente na, hindi, yung Interpol lang po ang pinangakan daw nila and so on. But we already know, hindi yan totoo. But in spite of the fact na ganyan na nga at harap-harapan na natin nakita yung mga ebidensya, hindi pa rin nila ina-acknowledge. And ang tingin ko, in the long run, hindi nila maaayos yung problema nila sa image because one, wala silang accomplishments. And number two, in the face of overwhelming evidence,
nagde-deny pa rin sila, nagtatago pa rin sila sa kanilang pwesto. Paano ka naman, how can you sustain any kind of popularity? How can you claim to lead or represent the people kung you don't even listen to the people? Ma'am, maaari din po na magkaroon ng anggulo, no, doon sa rule of law narrative. Kasi by letting the ICC, no, na sa pag-proceed o doon kay FPRD, maaaring gamitin yung reconciliation na anggulo, no, para ma-argue internationally na ang ating bansa ay mature, no, enough to separate justice from political vendetta. Sorry. Parang hindi. Hindi, ang problema nga is that iba yung nakikita natin, iba yung sinasabi nila. And the failure to acknowledge what we are seeing is dangerous on their part. Yun na nga, pinakamalaking katanungan yung tungkol dito sa hukuman. Bakit hindi nila dinaan si PRD sa hukuman? Yung bistong-bisto na si General Torre na nagkiklaim siya na meron siyang in-execute na warrantless arrest pero ina-assert niya na mayroong arrest warrant. So yung gulo na ito, they are trying to ignore that and they are hoping to move on from it. Walang moving on. Kumbaga, they're trying to sweep this under the rug. Kahit dito sa eleksyon, ito na nga, in shambles yung kanilang campaign, in shambles yung ang administrasyon ngayon. Each of them trying to, nagsusubok na magbangon puri. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nila i-acknowledge yung elephant in the room. So, it does not bode well. Look, sa kahit anong administrasyon, ang midterm elections ay benchmark yan. Hindi benchmark. Parang Rubicon yan. Once tinawid mo into the second half of the presidency, kumbaga the last 3 years, normally kung walang magandang showing, humihina na yan, naglalabasan na, umaalis na sa partido ng administrasyon. Kung mahina ang administrasyon, alisan na yan, layasan na yan. At in fact, maraming mga nakausap kami, of course, palihim, yung ibang mga kongresista at ibang mga local government officials na itinawid lang daw nila ang eleksyon. At syempre, yung mga narratives, yung mga kinwento ni Congressman Toby Chanco tungkol sa mga releasing ng conditional releases, etc., give us the impression na, yun nga, parang nag-take advantage lang ang ilang mga miyembro ng Kamara at ilang mga kandidato sa local government ng kanilang ng largest, kumbaga ng pera ng administrasyon. Pero after midterms, alam natin na the exodus will go towards doon sa tingin nila na mas malakas na kandidato. So, given yung showing dito sa last elections at yung nervousness na nangyayari, bakit ka magpa-podcast na ganyan, di ba? Trying to explain. Meron silang, kumbaga, nagda-damage control sila. So, ito lahat ay nagpapakita sa atin ng kahinaan nila. Mas lalong humihina sila at mas lalong kumbaga, nakikita ng mga mamamayan na hindi pa rin sinasagot. Hindi pa rin tayo sinasagot. Hindi pa rin nila ina-acknowledge. Rule of law or no rule of law. Ma'am, lagi pong inaabangan ang mga pananalita o mga katagang binibitawan ng isang Pangulo ng bansa. Pero sa tingin niyo po, ma'am, itong mga binabanggit ngayon ng Pangulong Marcos Jr., nakakarating ba ng tama sa taong bayan? Dahil bawat banggit niya, iba ang nagiging komento ng ating mga kababayan kung titingnan mo po at susuriin niyo po ang mga komento sa social media. Lalo pat, ma'am, napakabilis po ng teknolohiya ngayon. In real time, maaari kang makapaglabas ng iyong mga hinaing at ng iyong mga komento laban sa pamahalaan. Well, yun na, this works against the president. Nung nangangamba na siya, nung candidate Bongbong Marcos pa lang siya, malaking tulong ito sa kanya. Kasi nailapit siya sa mga tao. Alam niya naman na hindi siya maasa. Kumbaga yung dating niya. Number one, ang preferred language niya, English. Pero he tries to speak in the vernacular. Yung kanyang mga podcasts dati, nung candidate BBM siya, Waiting in the Wings, BBM siya. Malaking tulong yon. At ang tingin ko, nag-revert sila doon sa strategiya nila during the campaign. Nag-attempt sila na maibalik o ma-resurrect yung pakiramdam ng mga tao nung siya po ay kandidato pa lang. Unfortunately, masyadong malaki yung nagbago at masyadong malalim yung sugat ng sinasabi ng mga tao ng pagka-traidor.
yung pagtatalikod niya, yung pagpapadala kay PRD sa Hague, yung impeachment ni Vice President Inday Sara, yung attacks against press freedom and free speech, lahat ng mga ito ay hindi niya ma-cure with a podcast. Hindi niya ma-cure ito with pretty words. Kahit sabihin pa natin, maganda sana yung approach niya, the devil is in the details. Hindi pa rin niya maisa-substitute ang isang podcast for any meaningful achievements. And as a matter of fact, parang ni-reverse na nga niya yung mga gains natin sa ating mga karapatan katulad ng free speech. Na i-reverse niya yung mga gains ng ekonomiya natin, na-reverse niya yung gains natin sa infrastruktura at na-delay niya ang lahat. So no amount of podcasting is going to change the lack of achievements. Sana nagsunod na lang siya, nag-ribbon cutting siya. Kung meron siya, sana ma-unveil na malaking proyekto. Ayan, matatabla talaga lahat ng mga masasamang nasasabi tungkol sa administrasyon nito. Bukod pa dyan, I don't think it was a good idea na pipili ka ng, hindi naman sa minamaliit natin si Katunying. Actually, kaibigan natin yan. Pero, siya uli Plus, yung mga nabitiw na ang bait-bait ni sir, ang bait-bait ni sir. It did not look very, objective. Although I don't think yung purpose nila ay objectivity, hindi masyadong hard sell na lumalabas yung podcast. So, hindi siya talaga nakakatulong. And this is a complete reversal dun sa kanyang image na pinoject through podcasts also during his campaign. Po, thank you. At may 20 pesos per kilo tayo na bigas, ma'am, sa Administrasyong Marcos Jr. Ito daw ay matatapos at sinabi po ng Kamara na mukhang magkakaroon po ng mga panukalang batas para ito'y maisakatuparan. Kahit hindi na termino ng Pangulong Marcos Jr., maraming salamat po sa administrasyon na ito. 20 pesos per kilo na bigas. Ma'am. Okay. Naku, bigas pa talaga. So ang sinasabi niya is, kaya daw hindi ngayon lang yung 20 pesos na bigas na lumabas, kailangan daw nila kasi ayusin muna. Hindi pa daw kaya noong 2022 yung 20 pesos na bigas, di din yung 2023, 2024. Pero ito yung sinabi niya. Sabi niya, noong 2023 tumaas daw ang production ng bigas. Local production yan Tumaas din daw noong 2024, parang record harvests daw noong 2024. Pero anong ginawa ng presidente? Bago niya inumpisahan yung sabihin niya nagkaroon ng bunga yung kanilang lahat ng tinabaho, ang sabi niya, dati daw kasi ang problema is panay ang importation. So hindi daw nakakatulong yung importation, kadalasan pa nga may mga smuggling pa. So ayon sa kanya ay nag-raid daw sila ng mga warehouse, ng mga bodega at in-address nila yung issue ng smuggling. Ang problema dun sa mga pinablicize nila ng mga raid sa bodega, halos ang mga ilan na nakikita ng mga tao ay na-reverse. Kasi ang nagre-raid ay customs. Pero pag na-verify na legal naman yung pag-aangkat, pag-import ng bigas, di syempre, iiwan na yan. Walang kaso. So ano yung naayos nila? Bukod pa dyan, so ang sinasabi niya, importation, as though masama nga ang importation. Pero anong ginawa niya noong 2024? Naglabas siya ng Executive Order number 62. At ang nakalagay dito ay yung formal na pagbababa ng taripa o ng tariff ng importation ng bigas from 35% to 15%. So, nung panahon ni Duterte, nag-pass ng rice tariffication law at ang purpose talaga is temporary, magka-create ng fund, ito ay para makahabol yung mga magsasaka. The whole idea of RTL was to temporarily address yung kakulangan ng pondo para masuportahan ng mga magsasaka. So, nilagay sa 35% ang taripa. Nung nagkaroon ng COVID, binabaan mo na yan kasi emergency para mapakain ng mga tao, binabaan to 15%. Yung 15% na yan was temporary at dapat nilift ng 2023-2024. Anong ginawa ng presidente? Imbis na ibalik sa 35% para mayroong pera para masuportahan ng mga magsasaka, nag-issue ng Executive Order number 62, ginawang semi-permanent ang 15% tariff rate sa importation ng bigas. Pag nagbababa tayo ng taripa sa importation ng bigas, ang ibig sabihin nito ay ini-encourage natin ang importation.
Ngayon, ang sinasabi nila, kung kailan tumaas ang produksyon ng mga magsasaka, saka tayo mag-import o saka tayo mag-encourage ng importation. So anong ibig sabihin nun? And in fact, recently, nag-import na naman at a time na nagha-harvest yung mga magsasaka natin. So yung competition ng murang bigas na inimport doon sa bumper crop ng mga magsasaka means na tinaasan lang natin yung loss ng mga magsasaka. So ano yung sinasabi ng Pangulo? This was not an achievement. In fact, na-reverse niya yung mga gains kasi dapat napalaki man lang natin yung pondo kung mahihirapan ng mga magsasaka natin, may mapagdudukutan tayo na pera from the Rice Tariffication Fund. E binabaan nga niya yung taripa. At nung pagbaba niya ng taripa, yung mga importers directly competed with our farmers. So luging-lugi ang mga magsasaka natin. Besides, ano yung sinasabi niyang inayos ang sistema? Ipinangako ng Pangulo na alam niya yung reason kung bakit may problema yung mga magsasaka natin ay yung kakulangan nila ng power to negotiate sa mga traders. Kung matagal sila mag-negotiate, mabubulokan sila ng produkto nila. Kaya minsan napipilitan sila na umuo sa mga traders dahil wala silang kakayahan na mag-transport o mag-intay. Yung intayan dyan yung deadly. So sabi ng presidente, nung kandidato pa lang siya, ayusin natin yung supply and logistics system. Gawa tayo ng mga bagsakan, gawa tayo ng mga grain silos para matagal-tagal ang storage ng bigas. Ano nangyari? Hindi nila ginawa yon. Nag-revert sila dun sa mga programa na existent already sa DA. Existent ang programa sa irigasyon, existent yung sa mga traktora and all of the other equipment, pati dun sa abono, existent lahat ng mga programang yan. So wala silang ginawa na bago. In other words, wala actually silang nagawa. So except na lalong malugi ang mga magsasaka natin dahil binabaan ng taripa. Hindi ko iniimbento yan, Executive Order number 62 yan. So hindi ko naiintindihan kung saan nanggagaling yung sinasabi ng Pangulo na napaayos pa niya, naayos pa yung sistema kaya nakaka-offer ng 20 pesos ng bigas. Ang totoo niyan, yung 20 pesos per kilo ng bigas is heavily subsidized. Ang nagbabayad niyan, taong bayan, galing yan sa taxes natin at hindi pa rin sila nakakatulong sa magsasaka. Ma'am, alam ko marami pong follow-up si partner Admar, pero eto, follow-up ko lang, ibang paksa, kaugnay pa rin sa politika. Yung sinabi na bloodbath ni VP Sara Duterte, ma'am. Anong tingin mo doon, ma'am, unang mong narinig? Ito ba ay literal para po sa inyo or figure of speech lamang, wordplay ng Vice Presidente to describe yung kanyang galit at pagngit-ngit? Actually, masyadong pinagtituunan ng pansin yung termino na bloodbath. Alam naman natin this is a figure of speech pero wala nang ibang kakapitan. Pero ang tingnan natin, yung pakay ng ating Vice Presidente, bakit niya sinabi yun? Itinutulak niya, sige, let's go ahead with impeachment. Nagpapakita siya ng kumpiyansa. Ngayon na nagbago na yung make-up, ngayon na nakita niya na may solid siya na suporta sa Senado, alam niya na kahit paano that she has the numbers, pwede na siyang maghamon. Sige, tuloy natin yung impeachment na yan. So yun yung mas importante tinitignan. Although, magaling kasi mag-communicate si VP Inday para pansinin yung statement niya, meron siyang hook. So that's what the term bloodbath is really. It's a figure of speech na hook, alam niyang mapapansin yung sinasabi niya at pakikinggan siya. Ang importante, marinig yung totoong mensahe. Ang mensahe niya is, hindi na nakakatakot yung impeachment na yan. Natanggal na natin yung guesswork when it comes to the impeachment. We know we have solid votes from the senators at alam din natin na dahil ito ay post-midterm elections, maganda ang showing during the midterm elections, hindi na po, no matter what, kahit isama pa nila si Laila de Lima at saka si Chen Jokno bilang mga prosecutors ng House, tignan natin kung aabot pa nga dun sa punto na magkaroon ng trial. Posible na to save face, magka-dismissan na lang ito. So yung hamon niya is, sige nga, tuloy natin yan. That's the real message here. The real message is this is a challenge from the Vice President na, interesado pa po ba kayo dun sa impeachment sa akin? O baka gusto, babaon na ito sa Lima. So she had to use that term.
Attorney, meron din po ba kayong nakikita na kasi doon sa pananalita ng pangalawang Pangulo, kumpiyansang-kumpiyansa siya na sabi nga niya sa mga abogado, talagang plano ng mga abogado na wala na talagang trial. Pero para sa kanya, mas gusto niya na magkaroon talaga ng trial, magkasubukan talaga. Meron ba kayong nakikita na meron din siyang nakahanda na pasabog laban dito sa mga nag-aakusa sa kanya? Posible. Kasi ang totoo niyan, yung impeachment, bibigyan siya ng isang malaking forum para makapagsalita. At alam niyo naman ang vice-presidente natin, pag nagsalita siya, lahat ng tao nakikinig. Ngayon, bibigyan lang nila ng isang malaking audience ang ating vice-presidente at isang pagkakataon na makikita siya araw-araw, siya yung national victim dito. At ang mga traidor, ang mga villains ay yung mga kalaban niya. Tingnan ninyo ha, kumbaga, siya yung may tatay na nakidnap, pinahaharap siya sa impeachment. Wala namang solid na ebidensya at kahit tignan natin ang social media, nakikita natin na puro contrived, masyadong pilit na pilit itong kaso na ito. So, kung itutuloy ito ng ating mga kongresista, hindi ko nakikita kung paano sila makakapuntos dito. Well, this is a built-in platform, especially for the Vice President. Hello, 2028. Opo, ano naman ang masasabi nyo dun sa mga may hina yung comprehension na ginagawang literal po at sinasabi pa na hindi magandang ehemplo para Oy, sa grabe mga naman. kabataan. Oy, Pero grabe kung pagbabatayan mo naman yung tanong, kaugnay doon sa paghahanda nung mga defense team, nung mga abogado niya. Wala namang sinasabi doon na kung ano pa man, kundi bakbakan siguro dyan sa impeachment trial, attorney. Dapat maging mabait si VP, partner, kaya nang sinabi ng interviewer. Kasi kailangan nilang itawid yon doon sa kanyang so-called threat na isa doon sa articles of impeachment. Para gusto nila na hindi magmumukhang victim si VP Inday, imbis na magmumukha siyang marahas. Pero isang tingin mo lang, tingnan niyo naman ang ating vice-presidente, prinsesang-prinsesa yung itsura. So, the looks notwithstanding, mahihirapan silang itawid yun. At kitang-kita naman ng mga tao na medyo pinipilit na lang nila itong terminong part na ito. Opo. Ma'am, balikan ko lang. Sablay. Opo. Attorney, tinanong din ulit ang pangalawang Pangulo doon sa naging interview ng media doon na ng isang miyembro ng media at sinabi, bakit hindi na lang daw sagutin yung patungkol sa confidential funds? At naipaliwanag muli ng pangalawang Pangulo na nabigyan ng pagkakataon na ang Kamara na siya ay matanong pero hindi siya tinanong kaugnay nito. Ang kanya pang sinabi, una, hindi siya nag-take oath kasi nga pwede namang meron siyang mga sinabi doon na patakaran. Tapos, tinatanong yung mga kasamahan niya sa Office of the Vice President, gusto niyang saluin yung pagsasagot kapalit ng pag-oath, no? Kaya nag-take oath siya. So after nun, hindi naman siya tinanong. Sabi nga niya, ni isang tanong, hindi naman siya tinanong dito. At ang lahat ng mga dokumento ay naibigay na sa COA. At ang sabi naman ng COA, na nakita natin, pero parang yung naratibo nila, gusto pa rin na ibahagi sa lahat na hindi sinasagot ng pangalawang Pangulo ang mga question patungkol dito sa confidential funds, attorney. Ano masasabi mo rito? I think wala sa lugar. Ang sinasabi nila, bakit di na lang niya sagutin? Hindi ba in-impeach na nga siya? So baka sasagutin niya. Pero sasagutin niya in a place where she thinks she will get a fair shake. Kasi kung doon siya sumasagot sa Kongreso, where you are constantly interrupted, tapos itinatakot yung mga tao ninyo, kinukulong yung mga tao mo, ang daming karahasan, oppression, or very oppressive yung atmosphere ng Kongreso, hindi siya talaga conducive to any fair game. Hindi siya, this was not a proceeding kung saan makakasalita siya at maipipresenta niya yung kanyang panig with any reasonableness.
Kumbaga, yun lang na ini-interrupt siya. Yun lang na kung ano-ano yung sinasabi. There are no rules kasi. It's basically the congressman can ask anything that they want. O ngayon, o di sige, ayaw niyang sumagot. This way, she gets to control. It is a much more controlled venue. Andyan siya sa sa impeachment trial. She has lawyers to defend her. There are set rules at saka there's 23 judges who will weigh in on whether or not fair yung katanungan nila. Hindi lang yon, hindi na nila pwedeng i-threaten yung mga tao ni VP Inday with contempt. Wala sa kanilang biglaan na lang mai-issuean ng contempt order. What she did was she took it to a venue where it's going to be more fair. And para sa akin, that's the reason di siya sumagot. At naiinis lang kayo, kaya nagagalitin. Ba't di nyo na lang sagutin? Sasagutin niya. Nobody said that she wasn't going to answer, but she will answer in the Senate trial. Ma'am, maliban dito po sa impeachment, no? Kasi tapos na yung election, tapos ang susunod na malaking issue is itong impeachment trial. Ang inaantay din ng lahat na maaring mapuruhan din dito ang kasalukuyang administrasyon ay itong pagbabalik muli sa oral arguments dito sa PhilHealth, no? At ang pag-uumpisa dito sa yung sa Maharlika, marami din pag-question at saka yung parang na-reset din ata ulit 2025 itong 2025 na budget na sinabi nitong kakapanalo lang na Senador Ping Lacson na pinakakurap na budget, pero hindi niya nabanggit ito noong during campaign ata. Pero buong ipinagmamalaki ng Presidente Marcos Jr. na walang mali doon sa kanyang pagpirma sa budget. Ano ang tingin mo dito na magiging outcome, ma'am? Kasi hindi na nila matabunan natabunan siguro nila during sa election. Narinig natin yung mga paunang part dun sa oral argument, mga 3 beses ata dun sa PhilHealth na talagang nasyak ang lahat. Pero ito, parang hindi na yata mapipigilan itong mga oral arguments na ito na susunod na aantabayanan ng ating mga kababayan po, attorney. Actually, yung tingin ko, brilliant yung move ng Korte Suprema to move it after elections. Parang hindi siya nagamit sa kampanya, hindi siya, kumbaga, campaign fodder. Hindi siya naging bahagi ng mga yun. Ngayon, post-elections, parang ang feeling ko, it's much more conducive Kasi very partisan talaga ang mga diskusyon when it comes to itong mga mahahalagang mga kaso na ito. And post-elections, medyo mas kalma ng atmosphere. And, kumbaga, parang ang tingin ko dyan, it's a little fairer. Kumbaga, of course, hindi yan yung consideration ng Korte Suprema. Para sa atin, happy accident na ngayon, napatagal ng konti ng Korte Suprema. Now, handa na yung para sa oral arguments and yung atmosphere is a lot less, kumbaga, it's a lot calmer than if we were going into elections. So, exciting to. I think it's going to create a lot of jurisprudence. Kasi lalo-lalo na yung pagdating dito sa 2025 budget, ngayon lang po kasi na-question yung budget ng ganito. At medyo para itong natanggal yung band-aid, nakikita nyo yung sugat doon sa ilalim. Dito, yung mga napangyayari sa BICAM, suddenly it is under scrutiny. Kasi sa totoo lang, ang dami ng mga kwento tungkol sa mga milagrong nangyayari dyan sa BICAM. So now masisinagan siya ng ilaw. And at that time na it can no longer be made part of the election rhetoric. So maganda. Ang tingin ko, very, very exciting. Plus interesting kung ano yung magiging jurisprudence resulta ng oral arguments at saka nitong kaso na ito. Tsaka maliban pa dito, attorney, itong issue rin sa controversial na naging resulta ng eleksyon, no? Kung saan maraming mga katanungan imbis na kaliwanagan napakarami po, no? Kaya nga ipinanawagan yung manual counting po ukol dito po, attorney. Ano sa tingin po ninyo, ma'am? Kasi ang iginigit din po lalo na sa panig ng PDP Laban ni Pastor Apollo Siquibuloy, ni Attorney Israelito Torion, na nakasaad na doon sa batas na pwede na magkaroon ng manual counting. Hindi na kailangan ng panibagong batas ukol dito. Sundin lang yung nakasaad doon, attorney.
Tumataginting ang katahimikan ng COMELEC. Very sila, very in charge during the election period, lalong-lalo na in the run-up to elections. Meron pa nga silang mga threats na masyadong maangas yung mga comments and so on, masyadong misleading, makakaapekto dun sa pagtakbo ng eleksyon. Pero ngayon, surprisingly, napakatahimik. Sa totoo lang, may jurisdiction ng COMELEC na patawag o kasuhan ang mga tao na misleading yung kanilang speech na to the point na magkakaroon ng duda tungkol doon sa conduct at saka outcome ng election. Kasi a lot of it really is based on trust. Pero hindi natin po nakikita yung dating take charge attitude ng COMELEC. So for me, yung lack of response on the side of the COMELEC, medyo nabibigyan tuloy ng bigat yung mga akusasyon. Besides yung numbers, ng sinasabi nilang overvotes, at saka yung listahan mismo nila, overvotes, undervotes, yung mga valid votes, medyo masyadong nakakabahala doon sa mga botante. Plus, sariwang-sariwa yung experience ng ibang mga overseas workers natin na ang labo-labo, hindi nila alam na na-count na pala yung boto nila. Merong mga nagrereklamo na hindi tama yung pagbasa ng boto nila. Mayroon rin mga nagrereklamo nandito, actual and in-person na bumoto na hindi binasa ng maayos yung mga machines. Ang problema ng COMELEC is sila na po ang nagiging dahilan para magduda ang mga tao dahil hindi nila kaagad sinasagot yung mga ganitong experience ng mga tao. And it all adds up. So sana very soon magsalita na sila o itakal nila kaagad yung mga kaso na ito para ma-restore yung tiwala natin sa electoral process. Or, consequently, maayos natin kung ano yung tunay na bilang dyan. Oo, kasi maraming mga discrepancies din sa maliban kay Pastor Apollo Siquebuloy kasi ang Grabe. yung rank 42 sa buong Metro Manila. Lahat ng mga syudad at mga iba pang lugar na kapitbahay ng Metro Manila ay kakapareho din. Hindi po ba? And at the same time, ito rin si Attorney Raul Lambino, pinagtataka niya yung kanyang anak na nanalo pagka-gobernador, mahigit 1 milyon yung botong nakuha, mas mataas pa kumpara sa kanya na 200,000 votes lang yung kanya nakuha sa mismong kanyang probinsya po na siya yung nag-build ng pangalan po, attorney. So ang mga ito yung mga dahilan kung bakit kailangan ng magkaroon talaga ng transparency at napapanahon na maribisa ito. Kasi kung matatandaan niyo po, attorney, isa sa mga inireklamo ni Marcos Jr., di ba, nag-file siya, naghain siya ng election protest, natalo siya. Pero nung siya umupo, hindi niya kinorek ang dapat makorek para at least magkaroon ng transparency yung botohan po natin sa kasalukuyan, attorney. Hindi lang yun. Siyempre, narinig natin ang pahayag ng dalawang abogado, si Atty. Respicio at saka si Atty. Glenn Chong, na credible pagdating sa usapang halalan. So sana man lang mayroong, kumbaga the ball is in the COMELEC's court na sila yung dapat magsasalita. Sila ba po ay mag-iintay? Alam niyo, maraming ang hiwaga may mga kandidato dyan na dapat disqualified pero tuloy pa rin, nakatuloy pa rin, nakatakbo pa rin bilang mga kandidato. Mayroong ang dami din po ng mga disqualified. Maraming mga kandidato na tumakbo na unopposed. Hindi pa po yan nauungkat. Kasi nga, nakafocus tayo dun sa election event itself. Pero ngayon na lumalabas yung mga ganitong klaseng, kumbaga, COMELEC math ang tawag natin, kailangan na nilang mag-explain para ma-restore yung trust natin in the system or ayusin naman nila. In fact, parang ang lumalabas tuloy is that dati si Marcos Jr. was yung tinaguri, ang tingin natin, isa sa pinakamalaking biktima sa dating halalan. Ngayon, siya na yung pinakatahimik tungkol dun sa posibleng nagiging anomalya dito. Dapat naman niya tayong ipagtanggol. Actually, ina-expect siya na maintindihan niya yung hinanaing ng ibang mga kandidato. But of course, iba na ang mundo niya ngayon.
Siguro bilang panghuli na lang, attorney, ano na lang po yung mensahe ninyo sa taong bayan na ngayon na nagdadalawang isip, nagugulumihan pa ang pag-iisip dahil nga dito sa nakalipas na resulta ng eleksyon at marami pang issue na pag-uusapan at papalapit na rin. Ilang taon lang yan. 2028 presidential elections na rin. Gusto rin talaga nila na marinig yung tunay na boses ng taong bayan. Mensahe nyo na lang po sa lahat, attorney. Tapos na yung halalan at maganda po ang resulta. Hindi pa tapos ang kontrobersya. Gayon pa man, nakikita natin ang puwersa ng boses ng mamamayan. So kailangan din natin huwag kalimutan ang hindi next step. Makakabalik na tayo dun sa pinaglalaban natin na napaka-maling ginawa sa ating dating Pangulo. Yung mga epekto nito, yung waiver of sovereignty, yung ating gobyerno na lumapastangan sa karapatan ng isang tanyag na mamamayan at ang tuloy-tuloy na operasyon sa ordinaryong mamamayan. Huwag nating kakalimutan na ang eleksyon ay isa lang sa paraan para ma-reinstate o maipaglaban ang ating mga karapatan at maayos ang maging patakbo ng ating bayan. Babalik na tayo dun sa dapat nating tuloy-tuloy na ginagawa. Yung pagdepensa o pagtanggol sa ating mga karapatan, pagtanggol sa karapatan ng ating lahat ng mga mamamayan at yung pag-demand natin ng maayos na pamumuno, maayos na governance. Kumbaga para sa akin, medyo interruption nga ang eleksyon o isang malaking activity para matulungan tayo. Nakakuha tayo ng maraming kakampi na nakaupo ngayon sa pwesto. Tuloy pa rin natin ang laban para sa ating bayan.